Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong sinabi, pahayag ni Attorney Salvador Panelo na ang sinasabi niya po dito, yang senador na yan, dahil tatakbo yan sa 2028, sinasabi niya, lahat daw na yan ng mga senador na yan, yung mga nandoon na 12 sa loob, at papasok kayo yung 12 uli, ay sila raw lahat, sigurado raw siya mga kababayan, na hindi buboto sila para ma-impeach si Sara. Dahil kapag nangyari daw yan na iboboto nila si Vice President Sara, tapos tatakbo sila sa 2028, ay ang mangyayari daw dyan ay magsasalita uli si Sara sa harap ng taong bayan at kakalabanin na naman niya itong mga bumoto tungkol sa impeachment na ito, ay baka hindi naman manalo. Yan ang sinasabi ni Salvador Panelo mga kababayan, ang kanyang bagong pahayag dito. Kaya sabi niya, sigurado ako na hindi mananalo ang impeachment laban kay Vice President Sara, sabi niya. Dahil pag nangyari daw yan na ipapa-impeach at boboto itong mga senador na ito na tatakbo sa 2028, kasi 3 taon na lang yan mga babayan botohan na naman sa eleksyon sa 2028. Kaya sabi ni Salvador Panelo, hindi yan boboto para ipa-impeach si Sara, dahil kapag nangyari yan, sisiraan na naman. Haharap naman daw si Sara, kahit hindi na siya politiko, haharap si Sara para siraan o magsalita sa entablado para dito wag iboto yung mga nagpirma sa impeachment laban sa kanya. Yan ang panakot mga kababayan ni Salvador Panelo ngayon. Kasi nangyari na raw yan mga babayan. Hindi naman pwede na impeach na ang isang vice presidente tapos hindi na aakyat ulit sa entablado, kasi mga babayan, nangyari yan Hindi naman siya politiko doon sa Manila, di ba? Kay Isko Moreno kampanya. Pero ano nangyari? Umakyat po itong si Vice President Sara Duterte sa entablado ni Isko Moreno at sinisiraan niya itong sila Bini Abante. Ayan, si Bini Abante po mababayan ay kasalukuyang natalo bilang congressman. Si Joel Chua, hindi pa po tapos mga kababayan ang bilangan. Pero alam ko dyan, kukunti lang ang lamang ni Joel Chua dito sa kanyang katunggali. Tapos dito ka Valeriano sa Maynila, hindi pa rin na proklama si Valeriano kasi 1,000 lang po. 2,000 yata o higit 1,000 ang lamang nitong kanyang katunggali dyan sa Maynila. Kaya hanggang ngayon hindi pa po sila nananalo. Pero ang isa po na nanalo na proklama na, itong si Jinky Luistro na prosecutors dito sa impeachment na kinakaharap ngayon ng ating ikalawang Pangulo sa Senado. Yan, panalo na po yun si Jinky Luistro mga babayan. Ngayon, ang sinasabi dito ni Salvador Panelo, kapag na-impeach si Sara, sabi niya, tapos yung mga bumuto na yan, nakuha yung mga pangalan kung sino yung mga bumuto,
ay magsasalita pa rin si Sara kahit hindi na po siya makakatakbo sa politika. Iikot pa rin yan. Katulad ng ginawa niya ngayon, nakakaikot siya, di ba? Kahit hindi naman siya kandidato. Umikot siya sa Zamboanga, lahat sa Samar, Bacolod, kung saan-saan po siya umiikot mga kababayan. Kaya nga nagtagumpay yung kanyang paninira dito sa administrasyon mga kababayan, di ba? Yan ang nakakaano dyan na parang kung mapapanood ito ng mga senador na tatakbo sa politika sa 2020, talagang mag-aalangan na ma-impeach or papabor sila dito sa ikalawang pangulo para ipa-impeach mga kababayan. 'Di ba? Medyo mayroon na punto si Salvador Panilo mga kababayan, pero kung mayroon paninindigan ang mga senador na yan at titingnan nila ang ebidensya laban dito kay Vice President Sara, at kung iisipin nila ang taong bayan dahil talaga namang ginastos nila itong CIF, di ba? Ng ating ikalawang pangulo. Kung iisipin ng mga senador ang taong bayan, ay hindi nila iisipin yung kung paano sila sisiraan ng ating ikalawang pangulo, mga kababayan. Di ba? Iisipin nila ang tama. Yan lang naman ang sa akin dyan, mga kababayan. Alright. Kasi 12 na po yung ngayon. Yung 12 na yung mga medyo papasok na talaga eh. Ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung mga hindi pa naman na final, unofficial pa lang. Pero ganun pa rin mga babayan, hindi nagbabago. Sa numero lang nagbabago. Ganun pa rin si Bongo pa rin nangunguna. Bam Aquino, De La Rosa, Erwin Tulfo, Pangilinan. Tapos Marcoleta, Lacson, Soto, at saka Cayetano, at saka itong si Lito Lapid, Camel Villar, at Amy Marcos. Sila pa rin mga kababayan ang mga nangunguna sa bagong update ngayon ng Comelec tungkol nga dito sa bilangan ng boto dyan sa ano. Ang sabi nga mga babayan ng Comelec dito, baka sa Sabado maiproklama na itong mga senador na nanalo. Yan po ang sinasabi dito ng Comelec mga babayan. Yung mga nanalo dyan na 12, di ba, 5 dyan yung kay Vice President Sara. Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, Camel at Amy Marcos. 5. Yung 5 dyan, sigurado yan na hindi na po yan boboto para ipa-impeach si Sara. Ako, tiyak na po ako dyan. Sigurado na yan. Pero yung nandoon sa loob, mga kababayan, lalong-lalo na si Robin, sigurado yan na hindi na rin yan boboto. Di 6 na. Apo, nandoon din si Cayetano, 7. Mark Villar, 8 na, mga kababayan. Tapos nandiyan pa si yung bata ni ni Sara Duterte. 'Di ba? Pagpalagay na natin 8 o 9. Yung 9 pa lang na yan, yung 9 pa lang na yan na hindi boboto kay BP Sara. Panalo na agad sila. Panalo na agad. Makaboto ka lang dyan ng 9. Makakuha ka ng 9 dyan para sa impeachment. Itong si Vice President Sara ay ano na po siya. Panalo na po. Hindi na po siya may impeach mga kababayan. Diba? Kaya yan ang sinisigaw ngayon ni Salvador Panilo. Sigurado na raw po siya mabawan. Bigla nga nabuhay itong mamang ito. Akala ko wala na ito. Biglang nabuhay. Yan mga babayan ang aabangan natin. Dyan sa sinasabi ni Salvador Panilo. Pero pwede rin naman natin paniwalaan
pwede rin naman natin hindi paniwalaan ang kanyang pahayag, mga kababayan. Abangan na lang natin sa mga susunod ng mga araw, mga kababayan. Alright, mga kababayan, salamat sa inyong pagsuporta.